Hi everyone! Have a blessed day po. Tara, samahan nyo ako magluto ng pork strip in oyster sauce. Heto po ang ating mga ingredients. 5 cloves of garlic, crushed. Tapos meron po tayo sa medium na onion. Pwede namang white or pwedeng red. 2 tablespoons of soy sauce. Meron tayong oyster sauce. Meron po tayong black pepper. Ating salt. Meron din po tayong salt. Vegetables na hiniwa-hiwa ko lang. Yan po ay mga sayote. Meron po tayong broccoli. Meron din konting cauliflower at yung ating carrot strips. At ito pong karne na ito ay hiniwa-hiwa ko ng pa-strips. Ang part ng karne na po ito ng baboy ay pigi. Ako na po ang naghiwa niyan at nilinis ko na lang po mabuti. At sinala ko para ma-drain natin yung mga excess blood niya. Ayan po ang ating mga ingredients. At tara, tayo po ay mag-umpisa na sa ating pagluluto ng pork strips in oyster sauce. Ayan, ihanda po natin ating kawali, painitin. Lagyan po natin siya ng mga 2 tablespoon ng oil. Ang ginamit ko po dito ay coconut oil. Ayan po, laging ginagamit ko, coconut oil, para medyo safe siya at saka healthy, ganyan. Ayan, pag mainit na po ang ating oil, at saka po natin ilagay ang ating garlic na pinitpit. Halu-haluin, magisa-gisa muna siya sandali. Kailangan kasi dito medyo mag-brown siya para talagang malasa ang ating ulam. Ayan, nangangamoy na po siya at unti-unti lang natin siyang iginigisa sa kanyang mantika. Medyo brown na po. At ngayong brown na siya, ihulog na po natin ang ating hiniwang sibuyas na puti. Kahit po anong sibuyas pwedeng gamitin, kahit mga red na onions pwede rin naman pong gamitin. Ayan, lutuin po lang natin sandali, gisa-gisa, nangangamoy na dito sa aking kusina. Ang bango. Kaya ayan, wag na po natin susunugin lang ang ating ingredients sa bawang at sibuyas para hindi po pumait ang ating lulutuin. Ngayon ay i-ready na po natin siya at ilalagay na po natin ang ating baboy na hiniwa-hiwa ng maninipis. At tandaan lang po, ang baboy na ginamit ko po dito ay yung part ng pigi. Pero pwede rin naman po ang kasim. Akin kasi puro laman kasi yung pinili ko na na part. Mayroon kasi ako mga apo na pinapakain. Kaya ayan, mostly puro laman po siya. Ayan, at halu-haluin po natin yan para mag-incorporate po yung lasa ng ating ginisa sa ating baboy na inilagay. Ayan. Ihalo-halo lang po natin ng ganyan hanggang sa lahat sila ay magkaroon ng lasa sa ating mga ginisang bawang at sibuyas. Matagal po siyang maluto, kaya ang next po natin gagawin dito, hayaan muna natin siyang kumulo. Lagyan po natin siya ng half teaspoon po ng asin, pampalasa, at budburan din po natin siya ng konting paminta. Ay ugali ko ho kasi ang maglagay ng paminta kahit ano niluluto ko. Pero lang po ang sinigang. Yan, para po malasa na rin siya. At haluin po ulit natin ito para kumalat naman po ang kanyang asin at ang kanyang paminta. Ayan. Pagkahalo po natin yan ay siyempre matagal po siyang pakukuluin. Pakuluin po kasi itong ating parte ng baboy na ito. Gawa ng, yun nga po, pigi kasi yan. At yan, nakita na natin at yan ay halong-halo na. At ito'y tatakpan natin at pakukuluin po ng pakukuluin natin yan. At pagkalipas na mga 30 minutes, ayan po, kumukulo na siya, nag-extract po ng tubig ang ating baboy. Medyo hilaw yun sa ilalim, kaya panay pa rin po ang halo natin para mapaibabaw naman po yung dapat nating ilulutuin o ipakukuluan pa. Dahil medyo hilaw pa yung iba, Kaya patuloy pa rin po natin ang pagpapakulo.
At lalagyan na po natin ito ng 2 kutsarang toyo. Halo ulit. Diretso lang po sa ating pagluluto. Ay matagal-tagal pa rin po kasi matigas po yung baboy niyan. Halo-halo lang po. At yan po ay hihintayin ulit natin para lumambot. Kaya patuloy pa rin natin siyang pakukuluin sa ating medium lang po yung medium lang ang ating fire. Ilagay na po natin ng oyster sauce. Konting oyster sauce lang po to. Isang pakete lang ito ng maliit. Ito ang pampahalo, ito ang pampalasa ng ating niluluto. Yan, mix po ulit tayo. Tiyagaan lang po paghahalo. Basta ito pag malambot na mabilis naman po talaga ng i-serve natin sa ating pamilya. Yun. Takpan po ulit natin ito para pakuluin ulit ng pakuluin. Ayan, kumukulo na siya. Malapit na rin siya maluto. Sa kalagitnaan po ng aking pagluluto, hindi ko po na po ipinakita. Ako'y nagdadagdag ng pa-half na cup ng tubig para po wag siyang matuyo. Kasi nasa stage po tayo ng pagpapalambot ng karne. Kaya ayun ay naglalagay po ako ng konti-konting tubig para pag kumulo siya. Lagyan po natin siya ng 1 teaspoon na asukal. Pambalance lang po ng lasa niya. Yan po ang medyo tatanggal sa alat or anuman ng lasa ng ating pagkain. Babalance po niya. Hindi ko kasi ugali maglagay din ng MSG, kaya yan, asukal po, konti lang. Pakuluin pa rin po natin siya. Mga ilang sandali na lang po, yan ay lalambot na rin. Malapit na rin po siya maluto. At malapit na rin po tayong kumain. Yan ang paborito ng aking mga apo. Yan ay request nila. Ngayon, ito ay lagyan po natin ng cornstarch. Isang kutsaritang cornstarch lang po yun na dinisolve ko sa konting tubig. Para lang po magkaroon ng konting thickness yung sauce niya. Pero yung iba po na gusto wala namang cornstarch o hindi malapot. Okay lang po, yung dry nyo lang po yung pagluluto. Kasi ang mga apo ko kasi ay mahilig sa may konting sarsa. At ngayon ilalagay na po natin ang ating mga gulay. Ito pong gulay na ito, saglit lang natin pakukuluan. Gawa ng para half cook lang. Andun pa rin yung kanyang nutrients. Hindi siya masyadong overcook. Yan po ang ating sayote, bell pepper, pork na yung strips ng carrots, konting cauliflower, konting broccoli. Medyo natuyo na naman po ang ating sabaw, ang sarsa, kaya malamang ako'y magdagdag ulit ng kahit kalahating tasa ng tubig. Pares po ng sinabi ko, mga apo ko'y mahilig maglagay ng sarsa sa kanilang kanin. Pero nasa sa inyo po, kung gusto nyo po ng dry, okay lang din. Hindi naman po magkakaroon ng problema sa lasa. Yan. Ang ganda na ng hitsura. At yan, itatakpan po muna natin ng sandali. At maya-maya lang po ayan, ayos na. Malambot na po siya. Nakulaon na rin po yung ating gulay kahit papano. Hindi pa rin siya nalalabog. Sariwa pa rin ang ating mga gulay dyan. Kaya nandiyan pa rin ang nutrisyon na kailangan ng ating mga anak o mga apo. Ayan na po, tapos na po ang ating pork strips in oyster sauce. Tara, kain na po tayo. Ang sarap. Sana'y may natutunan po kayo sa akin sa araw na ito. Try nyo pong gawin. Maraming salamat po. Thank you for watching. Thank you so much po. God bless po sa atin lahat.